So yan guys, to good morning. Meron tayo ditong isang Honda Civic ESI. Ang problema ay biglang namatay daw, no? Direct to the point tayo guys, wala nang patupik-tupik pa. Ang sasakyan ito ay paniguradong walang supply ng fuel. Wala din supply ng ating distributor, no? Hindi na tayo magti-testing sa start plugs dahil diretsuhan tayo. So dito maririnig natin ang kanyang cranking, no? Pero ayaw tumuloy. At dito guys ay pag ganitong sitwasyon sa pagtotroubleshoot ay alam na naman ninyo kung ano ang procedure natin, no? So unang hakbang natin dahil electrical ang trouble. So dito tayo sa ating mga fuses. Siyempre isa-isahin nating check upin hanggang sa loob, no? So unahin natin dito sa parting labas. Yan, makikita natin na umiilaw yung ating test light. Pero dapat nating ubusin talaga lahat ng fuse, no? Para walang sagabal sa ating pag-diagnose, para tuloy-tuloy tayo after natin ma-check yung ating mga fuses. So matapos tayo dito sa labas ay dito naman tayo sa loob, no? So ganun din guys yung ating gagawin ay isa-isahin natin yung ating internal fuse kung okay ba lahat, para naman ay wala na tayong ibang alalahanin na mga power supply, no? So fuse talaga guys yung kauna-unahan nating tinitignan. Dali lang naman ito guys, no? Yung trouble natin ngayon, sundan lang maigi yung ating video para magkaroon naman ng idea yung mga hindi pa nakaranas ng ganitong trouble, no? So dito matapos natin i-check ng fuse natin, lahat naman ay okay. So next step tayo guys, no? So andito tayo ngayon sa ating pinaka main relay. Ito po ang relay ng ignition. Pati supply po ng fuel ay dito po manggagaling. So dito hanapin lang natin yung naka-standby na power na positive at yung negative. At itong positive natin ay okay, no? Yung standby, yung direct sa battery. So susunod natin i-test. Siyempre kung may positive, meron ding dapat negative, no? So dito negative ang hanapin natin na naka-standby din. So tutusukin lang natin yung likod ng guys, na ayan. So ayan, dito makikita natin na may supply na negative dahil umilaw po yung test light natin. At dito naman sa parting dilaw na wire ay ito po ay titestingin natin. Yan po yung wire na papunta fuel pump guys, no? Yan po ang supply galing relay papunta pong fuel pump. Yan kung makikita nyo, kulay yellow at green. Ang pagtetesting nga pala nito guys ay kailangan natin i-ignition on, no? So titignan natin dito, i-ignition on natin kung tumatawid yung current. Pero nakikita natin parang wala guys, no? Hindi na ilaw. Ibig sabihin may kulang talaga sa ating linya, no? So tatanggalin natin muna itong ating relay. Ititesting po natin siya ng direct sa battery, no? At dito nga ay titestingin na natin siya. So yung dilaw ay ko-connect natin sa positive, yung itim naman ay sa negative, no? Tapos yung isang dilaw na ignition drive, ayan, titestingin natin. So lumalagit guys, no? So ulitin natin. So yun nga, lumagitik guys, no? Okay siya. Dito na tayo maghanap ng problema, no? So carrier works, pasok. So bali magte-testing tayo dito, no? Ito dapat ang source ng ignition. Ito titignan natin kung may ignition siya. Dahil meron naman siyang positive at meron ding negative. So yan, lipat natin dito. Tignan natin yung negative kung may supply, no? Ayan, meron. So dito tayo magte-testing. Ito dapat yung ignition. I-ignition lang tayo. Ayun, walang ignition, no? Hindi umilaw. Kaya hindi lumagitik yung ating relay. Ginawa kasi dito naglagay ng keyless entry o car alarm system, no? So ito pinagtatanggal natin yung luma para matrace. Ito yung dito tayo maghahanap ngayon. Baka may naputol sila.
Ito nga pala yung ignition, yung itim, no? Itim na may yellow. So ito siya. Ayan. Titignan natin kung may tap dito, no? Ayan. So makita natin na ito, may tap sila ditong, so yung sa relay ng keyless, no? So test natin. Ito nga ba? So ayan guys, siya nga. Dito try natin i-jumper, no? Galing ignition switch, susuplayan natin yung papunta sa relay. Ayan. Ilalagay natin siya dito. Ayan. Tingnan natin kung magkaka supply din, ng ignition. Ayan, so meron na tayong connection ng ignition. Try natin kung magkakaroon siya. Ayun, meron na. So ikakabit natin yung relay. Subukan natin kung lalagitik. Kasi pag lumagitik yan, naandar talaga yan, no? Ayan. Ayun, lumagitik na. So i-start natin. So yun na guys, umandar na nga, no? Guys, umandar na. Bukan natin uang klik. Sablay. Curious. Malapit. Okay. So dito guys, no, hindi tayo papayag na hindi natin mahanap itong linya ng ignition kung bakit nawala. So yan natin tutuklasin kung saan siya nagkaroon ng problema, no. So babaklasin na natin to. Hanapin natin sa likod yung linya nito. So dito guys, nahanap na natin, no, ang naging problema. So ipakita ko sa inyo guys, ha. Andyan siya nasasangkot. Ayan, kung nakikita nyo yan guys, oh. Yan. Andyan yung color coding na ating hinahanap, no. So andyan yung problema. Ayan, nakikita nyo na pusalsal na yung wire. Ayan, malino na yata. Ayan. Lapit ko pa. So yan guys, kita ka. Ayan. Yan. So yan ang ayusin natin, no. Yan ang ayusin natin guys. So nandun, nakita na natin yung problema. Mamaya papaliwanag ko tungkol sa sakit na yan, no. Tuturo ko sa inyo kung paano testingin ito at kung saan nakakabit ang mga yan, no. So dito guys, no, papaliwanag natin kung ano ang dapat i-check kapag hindi gumana yung ating main relay, no. So ito nga pala guys, ito yung battery. Direct sa battery. Tapos syempre pag may positive, meron din siyang negative. Yan, kulay black. Tapos ito naman yellow, stripe green.
ito yung papuntang fuel pump. Ito naman yung sumunod, ito yung galing ignition. Pag ignition mo ng susi, dapat ito iilaw. So pag nagte-testing tayo ng ng main relay ng Honda Civic, is uunahin natin itong tatlo. So positive, negative, ito ignition. So pwede siya itap sa positive kung magte-testing direct battery, para malaman natin kung sira nga ba talaga yung relay, no? So ito fuel pump to. At itong tatlong ito ay papunta itong ECU, no? Signal. So kadalasan ang nangyayari ay nasisira yung relay natin. Pero bago tayo magpalit ay siyempre checkin natin muna, no? Para sigurado tayo. So yun lang guys, no? Sana makatulong sa inyo ang video ito, no? So muli po, inyong lingkod, Carrierworks. Salamat po sa panonood.